Mataas ang araw sa itaas ng estate ni Chu Shou, na nagbigay ng payapang kinang sa tradisyonal na bubong na may baldosa at maayos na bakuran. Sa loob, makapal ang hangin dahil sa ibang uri ng bigat, ang bigat ng kalkulasyon. Binata, kahanga-hanga ka kanina, komento ng katulong ni Chu Shio habang nagtitimpla ng tsaa na may tunay na paghanga. Magalang pa sayo ang punong kitiwala ng batika. Naupo ng matigas si Chu Shio sa kanyang upuan, malamig at malayo ang tingin. Hindi niya ibinahagi ang sigasig ng kanyang alipin. Hindi yun pagiging magalang, pagtutuwid niya, matalas ang boses na parang patalim. Panginginig takot iyon. Ibinaba niya ang kanyang tasa, tumigas ang kanyang mukha bilang maskara ng walang awang pragmatismo. Ang kasamaan ay may dalawang talam. Kung hindi ka magiging napakabait na igalang ka ng lahat, dapat kang maging napakasama na katakutan ka ng lahat. Nagkamot ng ulo ang katulong, gulong-gulo ang mukha. Hindi ko maintindihan, ngumiti ng manipis si Chu Shio, walang halong saya. Siyempre, hindi, kung hindi ka magkakandara pa sa loob ng maraming taon nang hindi man lang nagiging kitiwala. Tumayo siya, itinabi ang pilosopiya para sa aksyon. Hanapan mo ako ng mga kahoy na estaka at itayo mo sa bakuran. Gusto kong magpraktis ng aking taybak. Opo, sagot ng katulong at nagmadaling tumakbo. Naiwan sa sariling isip, napaloob ang isip ni Chu Shio sa matinding katotohanan ng kanyang landas. Para sa kanya, ang landas ng martial daw ay isang simple at brutal na ekwasyon, talento, tiyaga, oportunidad, at pangunawa. Katamtaman lang ang talento ko, amin niya sa sarili, naninikit ang mga mata, hindi ko alam ang pangunawa, at ang oportunidad ay nangangailangan ng lakas upang agawin. Alam niyang hindi siya piniling prodigy ng langit, siya ay taong kailangang ukit ang kanyang sariling tadhana mula sa bato, kaya sa ngayon, pagsisikap lang ang aking maibibigay. Habang naghahanda para sa pagsasanay, kinalkula niya ang mga mapagkukunang nakuha niya mula sa kanyang paligid. Masusing ginawa ng punong kitiwala ang trabaho, 2 pakete ng body powder kada buwan, 30 pirasong pilak, at 3 blood condensation pills kada taon. Hinigpitan ni Chu Shio ang kanyang pagkakahawak sa manggas. Alam ng kitiwala kung paano hawakan ang mga bagay-bagay, ngunit alam ni Chu Shio kung paano gamitin ang mga ito. Sa mundong ito, mas magandang pera ang takot kaysa kabaitan, at balak niya itong gastusin ng husto. Itinaas ni Chu Shio ang maliit na tasa sa kanyang mga labi, ang amoy ng mga halamang gamot ay umaakyat sa singaw. Ang body powder ay madaling kolektahin, ngunit ang epekto nito ay kailangang-kailangan. Nakakadagdag ito ng chi at nagpapalakas ng pisikal na pangangatawan, malaking tulong sa kanyang cultivation, para sa kanyang kasalukuyang layunin. Ito ang perpektong catalysta para sa paglinang ng jingle gong. Umupo siya ng naka-cross legs sa kanyang meditation platform. Sa pagsara niya ng kanyang mga mata, unti-unting kumalat ang isang maputlang asul na liwanag mula sa kanyang katawan, kumikislap na parang malamig na apoy sa madilim na silid. Ang mga pamamaraan ng Taoist cultivation ay katamtaman at mapayapa ayon sa kalikasan. Habang lalong naglilinang, lalong sumasagana ang enerhiya. Sa aspetong ito, malayo itong nakakalamang sa iba pang mas mapanganib na pamamaraan. Pagsapit ng susunod na araw, ang asul na aura sa kanyang paligid ay naging mas matatag at mas matingkad. Binuksan ni Chu Shio ang kanyang mga mata, nadarama ang panibagong linaw na dumadaloy sa kanyang mga paa at kamay. Pagkatapos ng isang buong gabi ng matinding focus, kusa nang gumana ang kanyang miraculous meridians, at lahat ng kanyang 8 veins ay magkakaugnay. Matagumpay na naproseso ng kanyang katawan ang marrow bone true chi, at ang mga resulta ay hindi naman masama. Susunod, bulong niya, puno ng focus ang boses, ay ang pagsasanay ng taybak. Lumabas siya sa malamig na hangin ng umaga sa bakuran kung saan nakahanda ang mga estaka. Binunot niya ang kanyang sandata, sinalubong ng bakal ang maagang liwanag. Ang kanyang kasalukuyang teknik, ang asul na dragon sa ilalim ng manggas, ay may tamang anyo ng taybak ngunit walang mahalagang blade intent, walang shortcut, pag-uulit lang. Gumalaw si Chu Shio ng bigla at pumutok na bilis, napuno ang bakuran ng ritmikong tunog ng bakal sa kahoy habang paulit-ulit niyang isinasagawa ang pinakapangunahing pagtabas. Bawat strike ay isang malabong galaw. Pumipilipit at sumusugod ang kanyang katawan habang sinisikap niyang bigyan ng nakamamatay na puwersa ang bawat galaw na kailangan upang mabuhay sa landas na kanyang pinili. Naantala ang ritmikong tunog ng bakal ng kanyang katulong na si Gao Bei, na lumapit na may dalang tray. Binata, may narinig akong balita. Mababang sabi ni Gao Bei,
ang mga Katie walang namumuno sa caravan na nakatalaga sa inyo ay lahat mga tao ng pangalawang asawa. Sabi nila, kapag bumalik ang caravan, balak daw kayong bigyan ng matinding aral upang ibaba kayo sa inyong katayuan. Hindi agad binago ni Chushio ang kanyang tindig, sadyang ipinamalita ba ng kabilang panig ang bagay na ito? Tanong niya, opo, pag-amin ni Gaobei, ipinakalat ito ng isang kasambahay ng pangalawang asawa. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang bumungad sa labi ni Chushio, talagang hindi ako sineseryoso ng mag-inang iyon, sayang, nagkamali sila sa akin, ang mga taong hindi nakikinig ay walang pinagkaiba sa patay. Lumingon siya sa kanyang katulong, nagniningning ang mga mata sa mapanganib na liwanag, Gaobei, sumama ka sa akin bukas ng umaga sa bundok Siamang, hahanapin natin ang pinuno ng mga bandido. Namilipit si Gaobei sa takot, muntik nang mahulog ang kanyang tray. Nang makita ang takot sa mukha ng lalaki, lalong lumapad ang ngiti ni Chushio ng parang mabangis na hayop. Anong kinatatakutan mo? Hindi naman kumakain ng tao ang mga bandido. Higit pa riyan, siya ang magiging pinakamalaking tulong natin. Ang binatang nakabughaw ay mahinahong nakaupo sa likod ng mesa, matatag ang kanyang tingin habang kinakausap ang magaspang na pinuno sa harap niya. Pinunong Ma, ang bagay na nais kong talakayin sa inyo ay medyo makabuluhan, panimula niya. Pantay ang boses. Maaari bang paatrasin ninyo ang inyong mga tauhan? Si Ma, nakasandal na may palalong ngiti, ay hindi gumalaw. Itinuro niya ang dalawang gwardya sa kanyang tagiliran. Hindi na kailangan, ang mga ito ay mga kapatid na may pagkakaibigang hanggang kamatayan. Walang dapat ikubli sa kanila. Hindi kumurap ang binata, samandal siya pasulong, naninikat ang mga mata. Pinunong Ma, magsasalita na ako ng diretsyo. Gusto kong kausapin ang taong nasa likuran ninyo. Alam kong hindi kayo mga bandido. Tumahimik ang silid sandali bago pumutok si Ma sa isang mapanuyang tawa. Nakakatawa, kung ang itsura kong ito ay hindi mukhang bandido, ano pa kaya ako? Ikaw si Guan Joan, sabi ng binata, matalas ang boses na parang malamig na hangin, ang mga natitira sa 36 na higanteng bandido ng Northern Lakes, agad-agad ang pagbabago, lumamig ang hangin habang namutla ang mga gwardya sa pagkabigla. Bago pa man tuluyang manaira ang mga salita, sumugod ang bandido. Isang malaking broadsword ang sumipol sa hangin, diretso sa ulo ng binata. Sa likido at sanay na biyaya, ang nakabughaw ay hindi umatras, sumugod siya pasulong, isinara niya ang distansya bago pa man makumpleto ng mabigat na tibak ang arko nito, ang kanyang mga galaw ay malabong kalkuladong katumpakan, sa isang iglap, nasa loob na siya ng depensa ni Maria nagkatitigan ang dalawang lalaki sa isang pagsubok ng lakas, ang tindi ng sagupaan ay nagpalipad ng hangin na gamulo sa kanilang buhok. Pinunong Ma, sabihan ninyo silang huwag magulo, babala ng binata, ang kanyang mukha'y halos dikit na sa kabila, kung gusto ko talagang maging kaaway ninyo, kahit na sa Northern Lake pa mangyari ang laban na yun noon, gusto kong mga ulo ang papatak, matagal na kayong patay. Tinitigan siya ni Ma, pinagpapawisan ang noo nang mapagtantong ganap na na-neutralize ang kanyang lakas. Paano mo nalaman ang aming pinagmulan? Anes niya, hindi nawala ang kalmado ng nakabughaw, mahigpit pa ring pinipigilan ang tibak ng pinuno, hulaan ko lang, patuloy niya ng mahinahon, ang kung fu ni Pinunong Ma ay ortodokso at mahigpit ang disiplina ng inyong tropa. Dagdag pa ang nabanggit ninyong salitang Guan. Kaya bukod sa Chilean Iron Cavalry sa 36 na higanteng bandido ng Northern Lakes, wala na akong ibang maisip. Isang tingin ng atubiling paggalang ang pumasla sa mukha ng pinuno ng bandido, ibinaba niya ang kanyang sandata. Ang tensyong nakamamatay ay nahulog sa magaspang at bahagyang nahihiyang tawa. Sus, aba, ako pala ang hindi nag-ingat sa aking bibig, bulong ni Ma, inamin ang pagkakamaling nagpahayag ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Habang hamupa ang agarang banta, lumipad ang isip ng binata sa kasaysayan na tunay na nagpatunay sa kanilang pinagmulan. Ilang dekada na ang nakalipas, ang Northern Yen ay lupain ng kaguluhan. Mula sa kaguluhang iyon ay lumitaw ang 36 na higanteng bandido, isang puwersang matapang na nang-ahas na nakawan ang imperial na linya ng Northern Yen. Ang kanilang paghahari ng pagsuway ay nagwakas ng muling bumangon ng Northern Yen, nakipagsanib puwersa sa mga pangunahing sekta ng martial arts upang durugin ang mga bandido sa isang tiyak na pagwawalis. Ang iba't ibang pinuno ay pinatay o pinagmadal, at inakalang nawala na ang grupo sa kasaysayan, gayunpaman, ang nakatayo sa harapan niya ay patunay na nakaligtas ang mga labi. Ibinalik ang kanyang pokus sa kasalukuyan, muling hinarap ng binata ang pinuno. Ngayon, dapat nang malaman ng Pinunong Ma ang aking sinseridad. Tama ba, si Ma?
Ngayon ay nakasandal ang mabigat na tibak sa kanyang balikat, ay nanatiling maingat. Ano ba talaga ang gusto mong ipagpalit sa aking amo? Ang pagsabi sa akin ay pareho lang. Naging solemn na ang ekspresyon ng binata, matalim ang mga mata. Alam ko ang kinaroroonan ng inyong dakilang pinuno ng Chilean Iron Cavalry, ang red-faced Heavenly King na si Feng Wu. Tumigil siya, hinayaan ang bigat ng pangalan na bumitay sa hangin. Sapat na bang ipagpalit ang impormasyong ito? Ang pahayag ay tumama kay Ma na parang pisikal na suntok, nabasag ang kanyang komposura, at tumungo siya pasulong, dilat ang mga mata sa pag-asang may halong hinala. Alam mo talaga ang kinaroroonan ng dakilang pinuno, hindi mo ba ako sinisinungaling? Kapag nakita mo na ang nasa likuran mo, ang katotohanan ay kusang magbubunyag. Makinis na sagot ng binata, hindi nayanig ang kumpiyansa. Bukod pa riyan, kapag nandoon na tayo, hindi ko rin magagawang magsinungaling. Pinahiwatig ni Pinunong Ma na umatras ang kanyang mga tauhan, sige, sumunod ka sa akin. Nasa hilagang bundok siyang mong ang aking amo, aabuti ng ilang araw bago makarating. 5 araw makalipas, dumating sila sa nakatagong himpilan sa bundok na nakasuklay sa mga taluktok ng hilagang Siangmong. Ipinaliwanag ni Ma na itinatag ng kanyang amo ang pangalawang himpilang ito kung sakali, nagtayo ng maliit na himpilan sa labas ng pangunahing teritoryo. Inakay niya ang bisita sa isang maluwang na bulwagan at sinabihang maghintay habang siya ay mag-uulat. Di nagtagal, bumalik si Ma kasama ang isang mabigas at nakakahel na lalaki, si Boss Han, dating personal na gwardya ng dakilang pinuno. Ang binatang nakabughaw ay mahinahong nakaupo, sumisipsip ng tsaa. Ikaw ba raw ang nakakaalam ng kinaroroonan ng dakilang pinuno? Tanong ni Han. Dumagundong ang boses. Tahimik na napansin ng binata na mas malakas ang cultivation ni Boss Han kaysa kay Maria. Tama? Sagot ng binata nang hindi tumitingala. Hindi nagustuhan ni Han ang mahinahong tindig. Tigilan mo ako, magsalita ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumungo siya palapit. Ang kanyang anino ay dumausdo sa ibabaw ng mesa. Kung hihingi ka ng labis na halaga, huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging marahas. Hindi naapektuhan, inialok ng bisita ang balita bilang regalo para kay Boss Han. Ayon sa aking kaalaman, matapos na mabigat na masugatan ang dakilang pinunong Fong ng mga tauhan ng Northern Yen Imperial Court, kasalukuyan siyang nagpapalakas ng kanyang lakas sa mga ilang na bundok ng Liaong Commander sa Hilaga. Nanlamig si Boss Han. Dilat ang mga mata sa pagkabigla at pag-asa. Totoo ba yan? Lalong lumapad ang ngisi ng binata, may kislap ng kalkuladong tagumpay sa kanyang mga mata. Alam niyang nasa kanya ang mataas na kamay, ang impormasyong hawak niya ay tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Kung hindi maniniwala si Boss Han, panimula niya, matatag at mapanghikayat ang boses, maaari kayong magpadala ng tao sa Broken Soul Valley sa Yaong Commander upang tumingin. May mga lihim na kodigo na iniwan ng dakilang pinunong Pang. Sa loob-loob niya, hindi niya napigil ang mamangha sa kanyang swerte. Hindi ko inaasahan na ang maliliit na detalyeng ito mula sa mga setting ng laro ay magiging ganito kalaking tulong, naisip niya. Si Han Bao, isang napakalaking lalaki na may presensyang kasing bigat ng mga batong pader ng kanyang himpilan, ay hindi nagatubili. Tinuro niya ang isang upuan, umupo ka, magpapadala ako. Kung talagang mahahanap natin ang dakilang pinuno, ako, si Han Bao, ay may utang na loob sa iyo. Magsalita ka, ano ang gusto mo? Habang naupo ang binata, pinanood niya ang amo na nagpapabalik-balik sa harap niya. Ang atmosfera sa silid ay nagbago mula sa tensyonal na interogasyon tungo sa formal na negosasyon. Matapos mahanap ang dakilang pinunong Panghu, ano ang balak ni Boss Han? Tanong ng binata, sinubak ang tubig, ibinaba ni Han Bao ang kanyang sarili sa kanyang trono, gumagapang ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang vest, natural. Dadalhin ko ang mga tauhan ng himpilan upang samilong sa dakilang pinuno. Umiling ang binata, naging malungkot ang kanyang ekspresyon, hindi yan tama, ang dakilang pinunong Pang ay kasalukuyang nagpapahinga at nagpapagaling, hindi lamang yan magiging walang silbi, dagdag pa yan sa panganib na makita siya, samandal siya pasulong, binigyang diin ang kanyang punto, hindi ka rin niya papayag ang pumunta, ang dapat ninyong gawin ay mag-ipon ng pera, pagkain, at mga mapagkukunan para sa cultivation upang maghanda sa kanyang muling pagbangon. Kumunat ang noo ni Han Bao habang pinoproseso ang payo, lohikal ito, ngunit nanatili siyang nakatutok sa kanyang agarang prioridad. Ang mga bagay na ito ay pagpapasiyahan kapag nahanap na ang dakilang pinuno. Magsalita ka, ano ang iyong hangarin? Hindi kumurap ang binata, hinarap niya ang tingin ng pinuno ng matalas at tulad sa negosyo. Gusto kong makipagtulungan sa inyo upang kumita ng pera.
Isang mabagal at mapanlinlang na ngisi ang kumalat sa mukha ni Hanbao. Ang prospect ng yaman ay isang wikang lubos niyang naiintindihan, napakabuting bagay. Bulay niya, Samandal palapit, ipaliwanag mo ng detalyado. Samandal ang binata pasulong, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapagsabuatan na tono. Maraming bandido sa bundok Shanmong na madalas nang gagahasan ng mga caravan at pumapatay para sa pera. Obserbasyon niya, pinagmamasdan si Hanbao ng mabuti, kaya, parami ng parami ang mga caravan na lumilipat sa matagal at mahirap na pangunahing daan o kaya'y nag-aayos ng maraming gwardya. Paunti-unti ang inyong negosyo, tama ba? Umungol si Hanbao, Samandal sa kanyang upuan nang may pagtanggap, tama, kaya, ano ang dapat gawin? Walang natatapos kung walang batas, sagot ng binata, may matalas na liwanag sa kanyang mga mata. Kung walang batas, tayo ang magtatakda ng batas, hanggat ang mga karaban ay nagbibigay ng bahagi ng kanilang yaman, maaari silang gabayan sa bundok. Sa ganitong paraan, makikinabang ang mga karaban at si Boss Han. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Hanbao habang tinitimbang ang mungkahi, kung gayon, hindi ba ako magkakaroon ng kaaway sa lahat ng bandido sa bundok Shanmong? Sapat na ang isang boses sa buong bundok Shanmong, sagot ng binata, puno ng banayad na paghamon ang kanyang boses, kulang ba ng kumpiyansa si Boss Han na harapin ang mga disorganisadong mandurumog na iyon? Nag-iba ang mukha ni Hanbao sa isang mabangis, mapagmataas ng ngisi, syempre mayroon ako. Kung hindi dahil sa hindi pa gumagaling ang aking mga sugat, nasupil ko na ang mga basurang iyon noon pa man. Sa hindi inaasahan, ang taong ito ay isa palang expert sa Shanty, mali ang naging paghusga ko sa kanya. Naisip ng binata, saglit na lumayo ang kanyang tingin habang inaayos ang kanyang panloob na diskarte. Siya nga pala, sabi ni Hanbao, nagbabago ang kanyang tono pabalik sa negosyo. Binigyan mo ako ng napakagandang alok, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi nag-atubili ang binata, napakasimple, mayroon lang akong isang karaban sa pamilya Chu, umaasa ako na makakapasok at makakalabas sila sa bundok Shanmong nang walang hadlang, at saka, umaasa ako na si Boss Han ay makatulong sa akin na pumatay ng tao. Bamantong hininga si Hanbao ng matalas, ang unang kondisyon ay walang problema, ngunit para sa pangalawa, ang gusto mong ako, si Hanbao, ay maging upahang thug, ang balitang ito lamang ay hindi sapat. Ang ngiti ng binata ay nanatiling hindi matinag, syempre, ang maibibigay ko kay Boss Han ay higit pa rito, sasabihin ko ng maaga ang impormasyon tungkol sa mga dumadaang karaban, sinalubong niya ang mga mata ni Hanbao ng may nakakalamig na kumpiyansa, sa ganitong paraan, hindi na kayo mag-aalala na masayang ang biyahe. Tumango si Hanbao, sa wakas ay lumuwag ang kanyang tensyon habang ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, mukhang maganda nga yan. Pagkatapos ay nagdagdag ang binata ng isang huling pang-akit upang matiyak ang kasunduan, siya nga pala, magpapadala ako sa inyo, Boss Han, ng balita tungkol sa isang karaban ng pamilya Chu, isa itong Red Along pambati. Lumaki ang mga mata ni Hanbao, isang kislap ng pagkalito at hinala ang dumaan sa kanyang mukha, nakawin ang sarili mong karaban, ano ang ibig sabihin nito? Pumikit ang binata. Malamig at hiwalay ang kanyang ekspresyon habang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Iyon ay karaban ng pamilya Chu, mariin niyang itinama, hindi ang karaban ko.